Manila Clasico sa second game. Maganda agad yung execution ng Ginebra, setting their play, tapos biglang may rim run si Brownlee for the alley-oop 2 points. Medyo maalat si Chapman to start this game, tapos yung Ginebra in transition, 3-point shot para kay Abarrientos. Tapos si Scottie naman, attacks the middle para easy layup. Ang ganda ng simula ng Gin Kings, 7-0 agad. Pero after the timeout ng Magnolia, nabuhay sila and letting Lastimosa creates for his teammates. Basta good cutter ka is marerewardan ka talaga nito. Gumanda na rin yung ball movement leading to some good shots of Save Lucero para makabalik yung Magnolia sa larong to. Tsaka in fairness, ang ganda ng pasok ni Paulie, hitting shots and doing good decisions on the floor. Tabla lang. Sa second quarter, patuloy yung shot making ni Abarrientos. Tipong siya talaga yung nagpapaiba ng timpla ng Gin eh. Like, may ibang option na sila eh. Hindi yung always pasa ka ng pasa. And, kakapuri lang natin kay Paulie kanina. Pero, siya yung naging point of attack dito. Pinto attacking him. Tapos, next, si RJ, ganun rin yung ginawa. So, sorry Paulie, pero yan talaga eh. Medyo ibang Ginebra here with Scottie Thompson creating shots for himself na bihira nating makita sa kanya and nag-workout naman. Tas yun nga, nagiging balance na yung offense. After na mga self-creation, next naman is ball movement which make them more unpredictable. Tas ayun nga, momentum builder hanggang sa uminit ang Ginebra sa quarter na to. Ball moving around hanggang sa mapunta kay Scottie Thompson for the 3-point shot. Tas yung defense nila leading to some transition points. Ito RJ to Justin Brownlee. So ganun lang talaga dapat yung style ng Ginebra eh. When the defense is going hard, just play their usual game hanggang sa ayun, laging may open shot para sa kanila. This time sa corner, Stephen Holt for the 3-point shot. 50-35 at the half. Sa endgame, lumabas yung veteran presence ni Mark Baroka para sa Magnolia, hitting this end one floater para lumapit ng onte yung kalamangan. But for Ginebra, pag mga ganitong situation is meron silang Justin Brownlee going all the way for the 2 points. Again, for Magnolia, Mark Baroka setting this one up para sa kanilang import para bumaba sa isa yung lamang ng Ginebra. Kaso, Justin Brownlee na naman nakakuha ng foul. Makes it a 3-point game. So, andyan si Paulie sa loob and magiging point of attack siya ni Brownlee. Kaso, solid defense dito si Paulie, forcing a tough shot para kay Brownlee. And, pinush agad ni Baroka yung bola, going for the transition 3-pointer para tumabla. And, he got fouled. And, ayun, he made 3 free throws. Grabe, clutch, tabla na. Here, ang ganda ng ginawa ng Ginebra. Nilabas nila yung rim protector with Torres on the corner, tapos nilagay nila si Lee sa ilalim. Kaya pagka inbound kay RJ, good read na libre yung driving lane, goes for the quick 2, lamang na ang Ginebra. Going to the play ng Magnolia, si Chapman yung tatanggap from a cut, kaso hindi yun yung nangyari. Pinanood lang nila si Jerome na mag-drive and according kay L.A. Tenorio sa screen, dapat merong magda-dive sa paint. Pero ayun, wala. Turnover, talo ang Magnolia. Good defense also from Pinto. Takeaways natin is overall, maganda yung laro. Okay na yung ginawa ni Tenorio. Kaso, Ginebra kalaban eh, powerhouse. Okay na yung man rotation. Halos good showing eh. More experience na lang talaga sa mga bata sa clutch moment.